Okay, no, so good morning, class. So in this video, no, so we will discuss a sample problem, no, related doon sa randomization and layout ng RCBD experiments, no. Kung maaalala natin, ang RCBD stands for Randomized Complete Block Design. Okay, so Randomized Complete Block Design. Okay. So, yung RCBD na experiment, so ginagamit siya sa mga field experiments. Okay, so field experiments. Okay, no? So, field experiments na merong tinatawag na mga heterogeneity, no? No, so halimbawa, for example, fertility, meron siyang fertility gradient na tinatawag, no? So, halimbawa, yung field, no, so kung saan kayo magkakandak ng experiment, so during initial preliminary soil fertility evaluation, halimbawa your research team found out na halimbawa dito sa part na to ay merong low fertility, tapos dito high yung fertility, no, so tapos dito pagka-assess mo dito low fertility, high fertility. Okay? No, so dito highly discouraged, no, yung paggamit ng completely randomized design, no. So kasi pag gumamit ka ng completely randomized design dito sa ganito, halimbawa may mga instances na yung treatment 1 lalabas dito, treatment 1, so halimbawa you have uh, 3 treatments, no, so T1, T1 and T2, halimbawa dyan yung lumabas, no, so another T1 dito. So, dito meron kang T2, tapos dito T2, T3, T3, and T3. No, so, halimbawa, ganyan yung kinalabasan, no? Pag yung CRD yung ginamit mo. Okay? So, CRD. So, the tendency is, itong high fertility dito, so, meron siyang effect doon sa crops na nakatanim dito. Okay? So, hindi mo makikita yung realistic na effect nung tinetest mong treatment. Okay? Kasi makikita mas maganda talaga yung magiging tubo ng mga nakatanim doon sa treatment 1 kasi mataas yung makukuha mo kasi high talaga yung fertility doon, no? Which will affect yung uh, result ng research ng data gathering mo, no? Or result ng experiment, no? So, kung makikita mo dito, most probably kahit hindi ka pa tapos kumuha ng data, mataas talaga yung makukuha mong value ng T1. O magiging maganda talaga yung performance ng treatment 1 and it will be a bias, no, sa ibang treatment. Okay? No, so yung ginagawa natin para makita natin yung pagkakaiba-iba doon sa lahat ng treatments. So, yung ginagawa natin ay inahati natin siya into blocks, no? So, naglalagay tayo ng blocks perpendicular doon sa direction ng gradient. So, bale, papunta dito yung gradient, papunta doon. So, perpendicular doon, papunta dito sa baba. Okay? So, halimbawa, meron kang tatlong replication. So, dito lalabas yung T1, T2, and T3. So, T3, T2, and T1 halimbawa, and T3, and T1, and T2. So, halimbawa, ganyan yung arrangement. No? So, dito sa block na to, so fair, nandun lahat ng tatlong treatment. Makikita mo yung pagkakaiba-iba doon sa tatlo. So, dito sa pangalawang block, so nandyan lahat ng treatment. So, kita mo yung pagkakaiba nitong tatlo dito sa block na to. Tapos, dito rin sa may part ng low pinakamabang fertility, nandyan din yung tatlo. No? So, wala kang bias sa isang treatment. Okay? So, ngayon, i-discuss natin paano natin ginagawa yung pag-layout and pag-randomize ng ganitong experiment. Okay? No, so, doon sa binigay ko sa inyo na presentation, no, na module.
Okay, so sa last part, so ito yung problem. Okay, so given for fertilizer rates, so namely T1, T2, T3, and T4. Okay, so we have 4 treatments applied to corn and 5 replicates each. Design a RCBD layout using random number table as randomization scheme. Okay? No, so sabi daw, so meron daw tayong, so ilan yung treatments natin? Number of treatments is 4. Okay? So ilang replicates? So number of reps, number of replication ay ilan? So 5. Okay, so meron tayong 5 replication. Okay? So let me just erase this. Okay. No, so number of treatments is 4 and number of replication is 5. No? So kung maaalala nyo, so ano nga yung step 1 natin? So we will divide the experimental area into R equal blocks where R is the number of replications. For example, the experimental area is subdivided. So ang sabi dito, i-divide mo daw yung area sub into R number of blocks. So ang R natin is 5, no? So R, ito yung T. Okay? No, so kung ilan yung number of replication, yun din yung number of blocks. So halimbawa, ito yung area. Ito dito ka magtatanim ng mga experimental units mo. Okay? No, so hatiin mo to sa ilan? So hatiin mo sila sa 5. 3, 4, 5. No? So you have block 1, block 2, block 3, block 4, and block 5. No? So you have 5 replications. No? And kada isang replication, kada isang block, no? Kada isang block, so nandun lahat ng treatment. So ilang beses mo naman siya hatiin. So hatiin mo naman siya sa 4 yung kada block. So halimbawa ito, 1, 2, 3, 4. No? So, ganyan. Okay, so ganyan yung magiging itsura. No? So, paano natin aalamin kung saan nakalagay yung mga treatment? So, gagamit tayo ng random number table. Okay? No? So, dito sa RCBD, no? So, pinagkaiba niya sa CRD, no? So CRD, isang beses lang tayo nag-randomize, no? So isa lahatan na 'yon. So dito sa RCBD, so kung 5 blocks 'yan, so 5 beses kang kukuha ng random number. Okay? So puntahan natin yung random number table. Okay? So halimbawa, no? So pumikit ka, no? And pipili ka para dun sa block 1. Okay? So napili mo halimbawa is 37. No? So ilang random number table yung kukunin natin? So random number yung kukunin natin. So kukuha tayo ng 5 para doon sa 4. Kukuha tayo ng 4 para doon sa block 1. So 37, 56, 79, 65. Okay? So, pagkuha natin yan, so, lagay natin for block 1, for block 1. So, kumuha ka ng, so, meron ka sequence. So, parang sa CRD lang din. Sequence, the random number, and the rank. Okay?
So, pagkakuha ng sequence, random number, and rank. Okay, yung sequence mo ay, so, lagyan mo is 1, 2, 3, and 4. So, yung random number na nakuha natin, kanina ay 37, 56, 79, 65. No? So, yung gagawin natin dito, gawin mo sa CRD, ay i-rank natin, no? From lowest to highest or highest to lowest. No? So, sa atin, ang gawin natin ay lowest to highest. Okay? So, rank 1 natin is 37, rank 2 is 56, rank 3 is 65, and rank 4 is 79. Okay? No? So, dito sa sequence, para di na tayo nito, so lagyan na natin dito ng T1, T2, T3, and T4. Okay? So, yung T1 mo ay ilalagay natin doon sa 1. Okay? So, T1, lagyan natin dito 1, 2, 3, 4. Okay? So, yung T1 mo ay nandoon sa 1. Okay? So, yung T2 ay nakalagay doon sa 2. Yung T3 nakalagay doon sa 4. Okay? And yung yung T4 nakalagay doon sa 3. Okay? Yan. Okay, so uulitin lang natin to doon sa remaining blocks. Okay, so gawin natin. Okay, so gagawin natin dito ay kukuha naman tayo ng bagong set ng random numbers. Okay? Yan. So kahit ang burahin na lang natin is yung for block 2, so kuha ulit tayo. Okay? So, another set. Okay? So, gagawin mo, pipikit ka, then turo ka ng number dito sa tables, randomly. Okay? So, halimbawa, 66. So, kuha ka ng 4. Okay? So, 66, 71, 69, and 14. Okay? So, sulat natin yun doon. So, 66, 71, 69, 14. Okay na. So, ano yung gagawin natin dito? So, gaya nung ginawa natin doon sa nauna, i-rank din natin ito. Okay, from lowest to highest. So, 14. Sunod is 66. Sunod is 69. And 71. Okay? So, yung T1 natin, saan natin ilalagay? Doon sa 2. So, T1. And yung T2 natin, ilalagay natin sa 4. No? T2 and 4. Okay? So, T2, dito siya sa 4. Yung T3 natin, nakalagay doon sa 3. And, yung T4, ilagay natin sa 1. Okay? So, tapos na tayo doon sa block 2. Okay? No? So, another set. Okay. So, another set. So, kuha ulit tayo ng random number. Okay? So, kukuha natin ng random number. So, halimbawa, turo ka dito. So, this is 14, 14, 45, 40. Okay? So, yan. So, 14, 14, 45, isa. So, 40. Okay, no? So, lowest to highest ulit tayo. No? So, dito, so, lagay na lang natin na 1, no? Since dalawa yung pinakamababa, so, lagay na lang natin siguro yung isa is 1, yung isa is rank 2. Okay? Ano yung rank 3?
Okay, yung 40. So, rank 4 yung 45. Okay? So, yung T1 natin nakalagay doon sa 1. Dito sa block 3. Okay? Okay, yung T2 nakalagay sa 2. Yung T3 nakalagay sa 4. And yung T4 nakalagay sa 3. Okay? Sige. Okay, nakuha ba? Okay. No, so, dito, so, para naman sa block 4, so, para sa block 4, kukuha ulit tayo ng bagong set ng number. So, bagong set ng number. So, turo tayo dito ng mga 15, 61, 53, 14. Okay, 15, 61, 15, 61, 53, 14. 53, 14. So, gaya ng ginawa natin sa mga naunang blocks, so, ano din natin siya, i-rank. Okay, from lowest to highest. Okay, so, yung lowest natin is 14. No? So, 1, next 15, 53, and 61. Okay, so, bale, yung T4 natin dito, yung T1 natin nakalagay sa 2. Okay. Okay. So, yung T2 nakalagay sa 4. Yung T3 nakalagay sa 3. And yung T4 nakalagay sa 1. Okay? Okay. Okay, so para naman dun sa block 5. Okay? Okay? So para sa block 5, so kuha ulit tayo ng bagong set ng numbers. Okay, so ano ba? Ito 58, 52, 86, 28. So 58, 52, 86, 28. So halimbawa, so 58, 52, 86, 28. Okay, so we have rank 1. Ito yung rank 2, so 52. So rank 3 is 58 and rank 4 is 86. Okay, so yung T1 natin ay ilalagay natin sa pangatlo. Okay, so 3. Yung T2 ilalagay natin sa 2. Yung T3 ilalagay natin sa 4. And yung T5 ay yung T4 ilalagay natin sa 1. Okay? No? So, bale, ito na yung magiging arrangement ito na yung magiging layout ng RCBD experiment natin. Okay? No? So, kung titingnan nyo, so kahit na maulit siya dito, halimbawa yung T4 papunta dyan, so take note na before ka nag-layout, alam mo kung saan yung heterogeneity papunta. Halimbawa, so since dito, so nalaman mo halimbawa before ka nag-layout na papunta dito yung gradient, no? So wala naman magiging problema kung papunta dito ay merong mga nagkakapantay-pantay na treatments. Okay? No? So magkakaproblema lang yan kung dito yung heterogeneity sa gilid. Okay? And parallel mo yung mga blocks. Okay? No? So, I hope na you were able to understand this example. No? So, and sa next discussion, no? So, yung next video will be on the example of ANOVA or analysis of variance for RCBD experiment. So, if you have questions, no, so please do not hesitate na mag-send ng message sa ating group chat or sa direct message. Thank you.